Dain po ang ating minamahal na Panginoong Diyos. Salamat po sa ating mahal na Panginoon dahil araw-araw tayong pinagpala, pinalakas, kaya't andito tayo para ibalik sa Kanya ang nararapat na papuri at pagsamba. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Bago tayo mag-umpisa sa ating gawain, pangunahan natin ang pagbabasa ng Kanyang banal na salita sa Awit chapter 135, verse 1 to 4. Sabi po dito, purihin si Yahweh, ngalan niya ay purihin kayong mga lingkod niya. Kayong lahat na sa banal na templo'y pumapasok upang doon manambahan sa banal na bahay ng Diyos. Si Yahweh ay papurihan pagkat siya ay mabuti. Ang taglay niya'y kabaitan ay nararapat sa papuri. Siya rin nga ang pumili kay Jacob na kanyang lingkod, ang Israel na may bansang pinili niya at kinagpo. Salamat sa pagbabasa ng banal na salita ng Diyos. Ito yung, andito tayo muli katulad sa buhay ni Jacob. Wala siyang ibang nais na gawin kundi papurihan, sambahin ang ating mahal na Panginoon. Dahil labis ang kanyang pasasalamat sa ginawa ng Diyos sa buhay ni Jacob. Kaya bilang lingkod ng Panginoon, andito din tayo muli para ibalik po sa ating mahal na Panginoon sapagkat siya lang po ang buhay natin. Tayo ay Kanyang binabayan sa pamagitan ng Banal na Espiritu at lalong-lalo na andito tayo para magpasalamat po sa ating mahal na Panginoon. Salamat sa ating Diyos na buhay. Tinatawagan ko po si Nanay Belen upang paunahan tayo sa ating pangunahing panalangin para sa ating Diyos na buhay. Okay, tayo naman po ay narito sa ating gawain sa umaga nito. Damhin natin ang presensya ng Panginoon. Kalimutan muna natin yung mga iniisip na kung saan-saan, yung mga problema. Huwag mo munang subalit sa pamamagitan ng ating pagpupuri ay ialay ninyo ang mga suliranin natin sa Diyos sa umaga nito. Hallelujah, purihin ka. Lord, Ama namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, narito po kami muli, Panginoon, upang magpasalamat sa buong isang linggo. Yes, Lord. Na aming pinagbubulay-bulayan lagi ng salita. Lord God, narito po ang bawat isa. Samahan mo kami, Panginoon, sa aming pagpupuri sa umaga nito, Panginoon. At tinataas ko, Panginoon, sa iyo lahat-lahat ng iyong mga anak na narito sa loob ng iyong sambahan. Na ito ay maging daluyan ang iyong mga salita sa kanilang mga puso. Nais ko po, Panginoon, nais namin lahat na pag-uwi namin mamaya, ang mga isipan namin na kaligayahan ang aming madama. At tinataas ko rin po, Panginoon, ang mga gagamitin mo, Panginoon, mamaya na yung daluyan ng mga salita. Pagpalain mo po, Panginoon, sila. At ganin din po, Panginoon, ang maghahayag at ang hahawag ng mga instrumento. Ang magpapaawit, Panginoon, napaka-halaga, Panginoon. Ito'y tinataas ko, Panginoon, sa iyo. Para sa iyong pagpupuri sa umagang ito. Samahan at gabayan ng bawat isa. Ang hindi pa po nakarating dito, Lord, i-send mga minister angel upang ingatan sila at makarating sila dito ng maluwalhati. Maraming salamat, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming binabalik sa iyo, papuri at pagsamba sa umagang ito. In Jesus' name, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen. Pwede pang magsituyo, mga anak ng Diyos. Kayo po'y handa ng umaga magpuri sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Sige natin, hallelujah. Purihin ng Diyos. Kaya sinasabi ko po, si Sister Princess, para pangunahan tayo sa ating pagpuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Amen. Hello. Umpisahan ko na rin ang ating pagpupuri sa iyo, awesome Diyos. Hallelujah, purihin ng Diyos. Praise. Hallelujah.
darling, you're standing face to face. I look upon your confidence, I see the holy of your face. I can only bow down and say, as we come into your presence, past the gates of praise, and see the hands you
sa buhay po namin. Amen. Sa bawat umaga kailangan simula ng magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi ng nagpupuri, mula sa labi ng nagpupuri, sa puso, Jesus, sa puso, Ikaw ang nagbigay ng kulay, wala sa iyo may pabagsak. Jesus, sa puso, Ika'y kumilos at lumabas, wala sa iyo may pabagsak. Sa bawat umaga kailan simula na magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri, Jesus, sa buhay ko Ikaw ang nagbigay ng kulay, wala sa iyo may pabagsak. Jesus, sa buhay ko Ika'y kumilos at lumabas, wala sa iyo may pabagsak. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri, Jesus, sa buhay ko Ikaw ang nagbigay ng kulay, wala sa iyo may pabagsak. Jesus, sa buhay ko, Jesus, sa buhay ko Ika'y kumilos at lumabas, wala sa iyo may pabagsak. Pag po tayo magsawang umawit sa ating Panginoong Diyos, palitin po natin ang heart of worship. Yes, Lord, purihin ka, Panginoon. Maalaman sa iyo, o magmamaling para sa iyo, Panginoon. Kapagkat karating ka rin tayo sa mapanahon sa langit sa lupa. When the mist fades, all is stripped away, and the sick we come.
magmalay at magtuloy sa iyong Hallelujah. Dahil sa iyong biyaya kami yung ligtas. Binigyan ang buhay mo lang Diyos. Salamat Panginoon. Hallelujah. Itong buhay ko, nagbago lahat ng dahil lang sa'yo. Ang dating ay naging magmula. Ang bawat sandali na
Praise God. Hallelujah. God is good. And all the time, purihin ang ating mahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon Jesus. Dahil sa Diyos ang nararapat ng mga papuri at pagsamba na binigay natin sa Kanya. Dahil ang Panginoon, ang Diyos ng buhay natin. Siya po ang ating kaligtasan. Siya po ang nagbibigay sa atin ng daan para lahat ng mga anak ng Diyos ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Purihin ng Diyos. Kaya sa oras na ito, kumusta po tayo sa loob ng isang linggo? Patuloy na pinapalakas at pinapatatak ang buhay namin kay Kristo. Amen. Thank you, Lord. Salamat dahil nakikita po sa mga ngiti at mga itsura ng mga mukha natin kung gaano tayo pinakatag at pinalakas ng Diyos. Ano man yung mga pinagdaanan natin sa loob ng isang linggo, andoon yung may dumating na problema, andoon yung mawalan tayo, pero gayon pa man, nakita natin na merong binigay ang Diyos. Ano man ang binigay? Hindi lang physical. Pinakamahalagang binigay sa atin ang kanyang salita na sandata natin sa lahat ng mga gawa ng kaaway. Kaya mapalad po ang lahat ng naririto sa tahanan ng Diyos upang makarinig muli at makatanggap ng mensahe mula sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Handa na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. Isa pa, handa na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. Ayan, maganda yung isip, maganda yung puso natin ay focus sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya hindi ko na po patatagalin, tawagin ko na po ang patuloy na ginagamit ng daluyan ng kanyang salita ni Jesus. Walang iba kundi si Pastor Ricky Maligon. Palakpakan po natin ang buhay sa Panginoon. Hallelujah po rin ng Diyos. Okay, God bless. Bawat isa. Ihanda natin ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. So, sikapin natin na makakain tayo ng maigi ng salita ng Diyos, no? Dahil ito ay inihahain sa atin ng Diyos upang magkaroon tayo ng kalakasan spiritual. Amen. Amen? Handa na ba? Amen. Okay, so may mga Biblia. So buksan natin ating Biblia sa 1 Corinthians chapter 2 verse 6 to 12. Okay, 1 Corinthians chapter 2 verse 6 to 12. Okay, aking babasahin, sundan nyo. Subalit sa mga may gulang na nagsasalita kami ng karunungan, gayon man, hindi ang karunungan ng panahong ito. Unang mga pinuno sa panahong ito na ang mga ito'y mauuwi sa wala. Kundi nagsasalita kami tungkol sa karunungan ng Diyos na hiwaga at inilihim na itinalaga ng Diyos bago ang mga panahon para sa kaluwalhatian natin. Walang sino man sa mga pinuno ng sanlibutan ito ang nakaunawa nito, sapagkat kung naunawaan nila, ay hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Subalit kagaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tainga at hindi pumasok sa puso ng tao at ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila ay nagmamahal sa Kanya. Ngunit ang mga ito ay pinahayag sa amin ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu, sapagkat sinasiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, maging malalim na mga bagay ng Diyos. Sapagkat sinong tao ang nakakaalam ng isipan ng isang tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa Kanya. Kaya walang nakakaalam ng mga isipan ng Diyos, walang nakakaalam ng isipan ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Ngayon ay aming tinanggap hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritu mula sa Diyos upang aming malaman
ang mga bagay na walang bayad. Amen? Let us pray. Na ibinigay sa amin ng Diyos. Amen? Panginoon, maraming salamat muli sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa bawat isa. Panahon at oras. Maraming salamat o Diyos. Tunay nga kami ay walang magagawa, hindi kami makakarating, hindi kami makakapakinig ng iyong salita kung wala, Panginoon, ang iyong kalakasan na ibinigay mo sa amin sa pamagitan ng iyong Espiritu. Maraming salamat o Diyos. Ihanda mo ang aming sisidlang spiritual nang sa gayon, Panginoon, patuloy namin tanggapin ang iyong inihanda na pagkain spiritual sa umagang ito. Dalangin namin o Diyos ang patuloy na pangunguna at paggabay ng iyong banal na Espiritu Santo. Sa pangalan ni Kristo Jesus, amin ito dinadalangin. Amen. Okay? So magandang umaga sa lahat at tayo muli ay nagkakatipon upang papurihan ang ating Panginoong Diyos. Amen? Sa pamagitan ng ating pagpapahayag, tayo ay nakakakaing espiritual. Amen? Dahil tunay nga, dito sa ating binasa, ang salita ng Diyos, ito ay misteryo, na ilihim. No? Kahit ang mga pinuno ng sanlibutan ito, no? Kahit gaano katalino ang isang tao, ngunit hindi ito maunawaan kung wala ang pagkilos ng banal na Espiritu Santo. Amen? Kung kaya sa ating pagpapahayag, sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, bago tayo umupo dito sa bahay-sambahan, sa ating upuan, no, tayo ay nananalangin, Lord, I pray na maunawaan ko ang iyong banal na salita sa pamamagitan ng banal Espiritu Santo na aking ipinapanalangin ngayon na siyang manguna sa akin. Amen? Yun yung prayer natin. Yun yung prayer ng anak ng Diyos na gustong kumain ng salita ng Diyos. Amen? Dahil kung walang pangunguna ng banal na Espiritu Santo, ang ating pakikinig ay tagos-tagusan sa ating tainga, sa ating puso. No? Hindi ito titimo, hindi ito magbubunga, hindi ito uusbong, hindi ito uugat. No? Dahil ang salita ng Diyos ay misteryo. Amen? So, ang titulo sa umagang ito ng ating mensahe, ito yung The Mystery of Salvation. No? Ang misteryo ng kaligtasan. Dahil maraming religion, no, nag-uusbungan sa ating panahon ngayon. Amen? Patuloy na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ngunit, paano natin malalaman ang salita ng Diyos nga ito na kanyang pinapahayag? No? So, ang salita ng Diyos, walang iba kundi ang Kristo. Ngunit walang, sabi nga, pagka hindi ito inihayag sa iyo ng Diyos, no, hindi mo maunawaan ang salita ng Diyos. Tulad ng isang eunuch, no? Kahit napakatalino ng isang tao, siya ay isang eunuch, no? Sila yung nangangaral o nagbabasa, nagsasaliksik ng salita ng Diyos, ngunit sabi ni Jesus Christ kay Philip, no? Puntahan mo yung sakay ng karwahe na yan. No? Sino ang nandoon? Ang isang eunuch. Ang kanyang binabasa ay ang kasulatan, no? Propesiya na isinulat ni propeta Isaiah. Ngunit anong sabi ni Philip? Naunawaan mo ba ang iyong binabasa? Sabi ng isang eunuch, papaano ko ito maunawaan kung walang magpapaliwanag? Dahil ang pananampalataya ay mag-uumpisa sa pakikinig. Amen?
mag-uumpisa sa pakikinig. Ibig sabihin, kahit gaano ka pa mag-research, kung walang nagpapaliwanag nito sa iyo, ay hindi mo maunawahan. Amen? Ngunit sabi nga ni Pablo, ito ay inihayag sa amin ng Espiritu Santo. So sa panahon natin ngayon, paano natin naunawaan ang salita ng Diyos? Dahil tayo ay mga hintil, hindi kabilang sa bayan ng Diyos. Ngunit ang Biblia nakarating sa atin sa pamagitan ng mga Espanyol. Ba? Dahil tayo ay mga hintil. Yung ating mga ninuno ay mga hintil. Walang pananampalataya kay Kristo. Ngunit nung dumating ang mga Espanyol, ginamit nila ang kanilang religion para sakupin ang bansang Pilipinas. Amen? So, ganun ang nangyari. So, pasalamat pa rin tayo sa kanila. No? Dahil sa ganung kaparaanan ng Diyos ay nakarating sa atin ang mensahe ng Kristo, ang kaligtasan. Bagamat ito ay naililihim ng Diyos sa atin, hindi natin maunawaan sa umpisa. Ngunit, nandoon ang patuloy nating pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil nga sabi ni Jesus Christ, ang salita ng Diyos ay tulad ng isang buto. No, kung saan-saan nalalaglag sa daanan, no, sa batuhan, no, sa hindi matabang lupa, sa mga dawagan, at ang iba naman ay sa matabang lupa. So ganun, naihambing ng Diyos ang isang salita ng Diyos. Amen? Hindi ito mauunawaan kung hindi ipahayag sa atin ng Diyos. Misteryo. Kung hindi natin nalalaman ang sikreto ng kaligtasan, sure tayo, sigurado tayo na tayo ay babagsak. No? Babagsak yung pananampalataya natin. Kung hindi mo alam ang sikreto ng kaligtasan. No? Dahil maraming nagsasabing, maraming katuruan, maraming nagtuturo na pupunta sa religion, hindi sa gospel, hindi sa pananampalataya, kundi sa pananampalataya ng kanilang reliyon. Diba? O, iglesia ko. Hindi ka pwede sa akin. Iglesia ko. Ay, hindi ka pwede sa akin. Jehovah ako. No. Hindi ka pwede sa akin. Mormons ako. Oh. Hindi ka pwede sa akin. Sabatista ako. No? Saan na ang pananampalataya ng isang tao? Sa kanilang religion. Nakikipagpatayan ang maraming tao sa kanilang religion. Amen? Ang simbahan ay nagiging isang brotherhood na lang, kapatiran. Amen? Hindi na samahan ng pananampalataya. Kundi samahan ng kapatiran na lang, hanggang doon na lang. Bakit? Ang pastor din kasi nagpapahayag, pag hindi ka kasama sa amin dito, hindi ka ligtas. Hindi ka ligtas. So, ang batayan ng kaligtasan ay ang kanilang religion. Lahat naman ng religion gumagamit ng Biblia. Ginagamit ng isang born again. Sakawan ng Diyos, ikaw ay may kaligtasan. Yung religion din na isa, yun din ang ginagamit. So ngayon, nasaan na ngayon ang totoo? So si Jesus Christ, hindi nagdala ng relihiyon. Hindi siya kailanman nagdala ng religion. Ano dinala niya? Ang simbahan, ang iglesia ng Diyos.
no? Ang templo ng Diyos na dapat ma-establish sa iyo. Bakit? Dahil ang nakatira sa atin ay ang templo ng diablo. No? Kailangan yun yung mawasak sa bawat isa. Ang tao na nakatanggap, nakaunawa na si Jesus pala ang Kristo, siya ay mapalad. Tulad ni Pedro. Mapalad ka, Pedro. Amen? Dahil hindi ito inihayag sa iyo ng tao, kundi ng aking amang nasa langit. And then, I will establish my church. Amen? Kahit ang Hades, hindi makakapanaig nito. Amen? Sa unang panahon, sa Old Testament, wala tayong makikitang impyerno. No? Hindi ipinapahayag ang impyerno. Pero nandun doon ang pagkawasak ng Israel. Nandun doon ang pagbagsak ng Israel. Kailan lang nahayag na mayroong impyerno nung sinabi na ni Jesus Christ na mayroong Hades. Amen? Mayroong Hades. Na kung saan ang mga hindi sumasampalataya ay nasa Hades. Ang sumasampalataya ay kasama ni Abraham. Amen? Nung si Jesus Christ namatay, pumaroon siya sa kalaliman. Anong ginawa niya? Iniligtas niya ang mga sumasampalataya ng Kristo. Mga nag-aantay ng kaligtasan. Amen? Ngunit pagkatapos ni Jesus Christ, nung muli siyang nabuhay, ay tunay nga sinasabi, pagkatapos ng kamatayan, kaparusahan na. Wala ka ng panahon mag-antay. Parusa na. Bakit? Tapos na ang pagliligtas ng Kristo. Amen? Kung kaya bago tayo mamatay dito sa mundong ito, dahil lahat naman ay kailangan natin pagdaanan yon, ang kamatayan. No? Kailangan tanggapin mo ang Kristo. Amen? Ang tao may tatlong komposisyon. Espiritu, katawan, at kaluluwa. No. Sa pamagitan ng ating kawalang pananampalataya sa Diyos, ng ating unang magulang, sina Adan at saka si Eva, nasira ang ating imahe sa harapan ng Diyos. Namatay ang ating espiritu. Sinolusyonan ito ng Diyos. Sige, mayroong paparating na solusyon ang Kristo. Sa pananampalataya ng mga tao sa binhi ng babae, sila ay nag-aantay ng kaligtasan kasama ni Abraham. Amen? Pinapuso mo Abraham, kasama ni Abraham, ibig sabihin. At ang ibang walang pananampalataya sa Diyos ay nag-aantay naman sa Hades. No? Ngayon, bago natin tanggapin o maranasan ang physical ulit na kamatayan, kailangan mabuhay ang ating espiritu. Bakit kailangan mabuhay ang ating espiritu? Dahil ang espiritu, yun yung connection natin sa Diyos. Yung espiritu natin. Siya yung connection natin sa Diyos. Ngayon, kung patay ang iyong espiritu, paano ka magkakaroon ng connection sa Diyos? Mahiwaga ang kaligtasan, no? So ngayon, dahil sa Kristo na ipinadala ng Diyos sa atin, na dapat nating tanggapin, ay yung espiritu ay ipinanganak na muli. Ipapanganak ang iyong espiritu, mag-uumpisa ka sa kabataan, kung kaya sa unang pakikinig mo ng salita ng Diyos, hindi ko naintindihan.
pero sa tuloy-tuloy na pakikinig mo ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay pagkain yan. Una, parang gatas lang. Sunod, hanggang sa kumain na ng solid. Hanggang sa maging mature ang iyong spirito. Dahil ang pagiging mature spiritual ay ikaw ay ginagamit na ng Diyos. Kayo mga bata pa, hindi pa kayo ginagamit. Pero kayo, kung kayo ay ginagamit na ng Diyos, ibig sabihin, matured na kayo spiritual. No? So ngayon, patuloy tayo kumakain ng salita ng Diyos. Ito ay misteryo. Hindi man natin nakikita physical, but in spiritual, may nangyayari. Amen? Lord, hindi ko naman nakita namatay ang aking spirito. Hindi mo na nga makikita dahil spiritual dead na nga tayo noon. Kailangan mabuhay yan sa pamagitan ni Jesus Christ. Ipanganak na muli. Yun nga lang, ang pagiging born again ay naging religion na rin. Hindi na pananampalataya. So, dahil sa misteryo ng kaligtasan, marami ang nabubuwal sa kanilang pananampalataya. Napupunta, nag-umpisa sa spiritual, natapos sa laman. Yun ang nangyari. No? Sabi nga ni Pablo, napakahangal nyo, mga taga-Galatia. No? Umpisa kayo sa spiritual, natapos kayo sa laman. Yun ang nangyari. Umpisa kang tumanggap kay Kristo at namuhay kang makasanlibutan. Yun lang. Di ba? Imbis na mamuhay ka, na na-enjoy mo ang pagiging anak ng Diyos, namuhay ka ng pamumuhay na anak pa rin ng Diablo. Mystery. Ang misteryo ng kaligtasan ay sa pamagitan lamang ni Jesus Christ. Bago natin ma-experience ang physical na kamatayan, physical death, kailangan ang Espiritu mabuhay. Bakit? Ilan ang kamatayan na inaantay natin? Spiritual death, tapos na. Physical death, ito pa. Eternal death, 3 kamatayan ang inaantay natin. Okay? Spiritual death, kailangan mabuhay sa pamamagitan ni Kristo. Physical death, kailangan natin din mamatay para mapalitan ng ating physical na katawan into glorified body. Amen? So, kailangan mabuhay yan para ang iyong kaluluwa ay hindi magdanas ng kahirapan ng walang hanggang kamatayan. Pagka hindi mo tinanggap si Jesus Christ, triple kill na mangyayari sa iyo. Triple kill. Spiritual death, physical death, and eternal death. Hala. Napakahiwaga ang salita ng Diyos. Bakit kailangan mabuhay ang Espiritu ng tao? Para pagka pinalitan ng Diyos ang iyong physical into glorified body, kasama ng kaluluwa, makakabalik ka sa Diyos. Dahil ang Espiritu natin ay binigyan niya tayo ng tubig ng buhay. No? And then pagkain, bread of life. So ang kaluluwa, ibig sabihin, walang tubig. Halintulad ang isang tao na patay ang espiritu sa tulad ng isang sangang tuyo. Anong gagawin sa tuyong sanga? Gatong. Ganon. Tulad ng isang dayami, tuyo na. Ngunit yung mga pwede pa, tulad ng isang kahoy na
kahoy na hindi pa tuyo, nagagamit pa. No? Pwede mo pang itanim, no? Tulad ng malunggay. So, siya ay makuugat and then mabubuhay at mapapakinabangan. Amen. Amen? So, kailangan natin malaman ang sikreto ng kaligtasan. Pagka hindi, buwal yung pananampalataya natin. Walang saysay. No? Kung titingnan natin in John chapter 20, verse 30 to 31, Jesus performed many other signs in the presence of His disciples, which are not recorded in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Christ, the Son of God, and that by believing, you may have life in His name. Amen? Kung wala si Jesus Christ, paano ka magkakaroon ng buhay? Kung kaya, pagpunta natin sa simbahan, nandoon yung pananampalataya mo kay Jesus Christ. Na siya yung Kristo. Siya yung daan patungo sa Diyos. Amen? Siya yung buhay natin. Amen? Kaya sumampalataya ka na si Jesus ang Kristo. Ngunit ano nga ba ang Kristo? No? Ano nga ba ang Kristo? Sa Old Testament, may nangunguna doon. May inanoint ang Diyos para sa paggabay ng Diyos sa pamagitan ng mga propeta, sa pamagitan ng mga pari, saserdote, sa pamagitan ng mga hari. Amen? Ngunit yung tatlong ito na inanoint ng Diyos, sila ay maraming problema na nangyari sa kanila. Dinanas. Kung kaya isunugo naman ng Diyos yung Emmanuel. God is with us. Amen? Ipinaglihi ang isang batang lalaki ng dalaga. Pareho na pinangako ng Diyos na ang binhi ng babae ang siyang dudurog sa ulo ng diablo. Amen. Ngayon, ito na ngayon ang Kristo. Ipinanganak. So maraming tao ngayon believe na believe sa sign and wonders. Amen? Amen. So si Jesus Christ, piniperform niya yun para sumampalataya ang mga tao na siya yung Kristo. Amen. Nagpagaling siya sa mga may sakit, nagpalayas ng mga demonyo, ano pa, nagbuhay ng mga patay para ipakita na siya yung Kristo na inaantay Amen. ng sanlibutan. Amen? Amen. Kung kaya marami naghahanap kay Jesus Christ. Panginoon, Rabbi, Guro, at kali ka na namin hinahanap, nandito ka lang pala. Hinahanap nyo lang naman, nyo lang ako, sumusunod lang kayo dahil sa kayo'y nabusog. No? Kayo'y nabusog. Sumusunod lang kayo dahil kayo ay nabusog. Sa mga anak ng Diyos. Kabusugan man o kagutuman, ipasting nyo na lang. Pray. No? Pag-pray na lang natin. Pag nabusog man, pasalamat pa rin sa Diyos. Pagka nagutuman, pray pa rin. Amen? Dahil ang kaligtasan, ito nga ay naitago, misteryo. No? Ang buhay kasi natin, ito ay bakbakan or labanan spiritual. No? Pagka lagi lang natin makikita ang physical na labanan, anong labanan natin physical? Kalaban lagi natin si Judith Bell. No?
Kilala si Judith Bell? Si Judith Bell, yung kalaban natin physical. No? So, ang solusyon lang na pinapakita sa atin ng mundo ay ang pera. No? Para masolusyonan yung problema natin sa physical. Si Judith Bell, lagi nating kalaban yan. Laging maniningil yan, si Judith Bell. No? Oo. Talagang gulong-gulo ka pagka si Judith Bell ang maningil. Ayaw pa naman yan palugi kahit sintimo. No? Kasi ang-experience namin doon sa Wi-Fi, ang bill namin is 2,220 tas 5 cent. Di ba? 0 cent. Nabayaran mo na yung sentimo, hindi mo na isama, hindi ka talaga, wala talagang, connection yung wifi. Oh, nagtataka kami, bakit, hanggang ngayon wala pang wifi. Pinuntahan na namin sa opisina, ay ma'am, yung cent kasi hindi nyo nabayaran. Ay, naku. Yung sentimo, hindi nabayaran. Oh, so maging aware kayo, baka nagtataka kayo bakit wala pa ring linya yung ano nyo, yung net nyo. Oh, ito, may agent naman tayo dito. So ganun. Pagka si Judith Bell ang maningil, wala kang takas. Kailangan mong bayaran. Okay? So, ang buhay natin is spiritual battle. Hindi physical. Amen? Dahil nag-umpisa ang ating kahirapan nung ang tao namatay spiritual. Lagi niyong tatandaan yan. Amen? Nung ang tao nilikha ng Diyos, walang kasuotan. Hindi saklaw ng sakit at karamdaman, kung kaya okay lang, hubad sila. Tayo ngayon, kailangan mo magdamit. Kailangan mo mayroon kang cup. Bakit? Maambunan ka lang, sinipon ka na. Matuyuan ka lang ng pawis, inubo ka na. Ganun ang problema natin. Nag-umpisa spiritual, kung kaya kailangan umpisahan natin ng spiritual. Hindi natin masusolusyonan yung physical natin kung hindi natin masolusyonan yung spiritual natin. Ang buhay natin, kailangan nasa spiritual na pakikibaka. Amen. Amen? In 1 Timothy chapter 4 verse 1, the Spirit clearly says that in the later times, some abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Amen? Sa huling panahon, marami ang tatalikod sa pananampalataya kay Kristo. Lobat ng Okay. Hello. Okay, nalobat yung battery, no? So, ganon ang isang tao, no? Pagka nalobat spiritual, hindi bagsak. No? Lobat ka, so, no, pareho naman yan na sabi nga ay mic. But kung sino ang may charge, siya tatagal. No? So dahil ang pakikinig ba natin ay spiritual. So anong iniingatan natin? Anong dapat nating tingnan? Deception ni Satanas, ng mga demons. No? Yan yung pakikilaban natin, pakikinig ba natin? Kung kaya maraming mga sumasampalataya sa Diyos, pagdating sa
sa takbuhin, lumilihis na. No, lumilihis. Bakit? Uhaw na ako, wala na akong pangkain, pagod na ako. Hindi lampas. Dahil marami sa takbuhin natin dito sa mundo, sa buhay natin dito sa mundo, maraming deception ni Satanas. Para talikuran natin yung ating pananampalataya kay Kristo. Ano yun? Iba? Lagi na lang yan, si Judith. Lagi yan. No? Ang ipapakita sa atin ng mundo, diyan kumikilos ang mga diablo. Diyan kumikilos ang mga demons. No? Ipapakita niya sa atin. No? Isara mo na yung tindahan mo. No? Huwag mong isara. Maraming, ngayon, mamimili. So marami. Huwag ka na magsimba. Sayang ang araw. Dapat pumasok ka, 1,000 din yan. Sayang, 1,000, isang araw. Oh. Marami ang nakakalimot. Kung kaya sa takbuhin natin espiritual, tayo ay mga lupay-pay. Maraming nang lulupay-pay. Brad, church tayo. Nakakatamad ba? Oh. Diba? Punta tayo, makinig tayo ng worship. Pag-worship tayo. Wala pa na akong gana. Diba? Yan yung mga deception ni Satanas sa atin. Walang problema kung hindi kayo makarating. No? Pag di kayo makarating, just pray. Lord, next time, I pray na ako ay may lakas na makarating. Amen? Huwag kayo magpadaya. Hindi naman ibig sabihin, sasabihin ko sa inyo, ay, hindi nakarating si Rubilin. Hindi yun anak ng Diyos. Mali naman din yun. Ginudge mo naman yung tao. No? Dahil ang pananampalataya natin ay kanya-kanyang sitwasyon. No? Kung kaya ang bawat isa manalangin ng kalakasan, pangunguna ng banal na Espiritu at yung fullness ng banal na Espiritu. No, layo ko pa. No, nandito lang ako sa taas, late ako. Bakit ngayon, una-una pa ako sa inyo? Ako yung pinakamalayo. Nauna pa ako sa inyo. Nung ako'y nandito lang, nakatira, nako. Alas 10 ang 10:15 pa lang ako bababa dyan. Ay, nako. No? Ewan ko ba, bakit ganon? Kasi malapit lang, no? So, huwag tayo magpadaya. Maraming deception ang mundong ito. Deception of Satan, demons. Yan ang pakikiligman natin. Pangalawa, in Revelation chapter 2, verse 9, I know thy works, and tribulation, and poverty, but thou art rich. And I know the blasphemy of them, which they say they are Jews, and are not, but are the synagogue of Satan. Amen? Actually, sa Satanas kumikilos sa mga simbahan. Nasa sinagoga. Alam mo yung sinagoga? Pagka sinabing sinagoga, ito ay grupo na. Grupo na ng mga leaders na ng isang grupo. Kung anong desisyon nila, yun ang mangyayari. Amen? Authority, may full authority sila. Ito yung sinagoga. No? Sinagoga. Samahan na ito ng mga believers ni Satanas. So may dalawang tao. Maandap na. Naluluhan na rin. So may dalawang tao kung paano si Satanas kumikilos. No?
They are demon possessed and then demon possession. Okay? Ganito, sabi nga ay, umupo si Satanas o mga demons. Demon possessed, kaya mo pa yan. Sigaw-sigawan mo lang, you can cast out demons. Yun yung mga taong na-possess. Yung nagwawala, kaya mo pa yan. Pero yung mga tao na nakaupo na si Satanas sa kanila, nako, they are blinded. Mahirap na yan. No? Paliwanagan mo yan tungkol kay Kristo, hindi ako pwede dyan. No? Leader ako ng simbahan namin eh. Hindi na yan makikinig ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Hindi naman si Kristo eh. Hindi yan Diyos. Tao lang yan. Oh. Ang kaligtasan nila nasaan? Nasa kanilang simbahan. Pagka sumapi ka, ligtas ka. Pagka hindi. Ngunit dapat malinaw sa atin ang ating kaligtasan. Sa pamamagitan lamang ni Jesus Christ. Acts 4:12 ka na. Amen? Sa silong ng langit, walang ibinigay ang Diyos na pangalan maliban sa pangalan ni Jesucristo. Ito yung magliligtas sa atin. Sa panahon ng Old Testament, nagpakilala ang Diyos. Ako ay ako nga. Oh. Anong ibig sabihin nun? Ako ay ako nga. Ako yung nakipagtipan sa iyo. Kanang nung reklamo. Ako nga ito. No? Ako ito. Tapos, isinulat naman ng mga propeta ang Jehovah, walang vowels. Ngunit sa ating panahon ay nilagyan na yan ng vowels. No? Dahil sa panahon na yon, pagka binanggit mo ang pangalan ng Diyos, ikaw ay mabubuwal, mamamatay. No? So sa ating panahon ngayon, dahil ang biyaya ng Diyos ay nasa atin na, kung kaya pagka binanggit natin yung pangalan ng Diyos, Jehovah or Yahweh, hindi na tayo namamatay. Amen. Dahil yan ay tinupad na sa pangalan ni Jesus. Amen. Jehovah, Yahweh, Yeshua, Jesus. Pareho lang. Ang tawag ito? Sa iba-ibang lingwahe. No? Sa Greek, Aramaic, no? And then, pang isa? Yung Aramaic kasi Yahweh. Sa Greek ay yung Jesus. Yung isa, ang tawag doon? Yung Jehovah, yung nawala ko sa isip. No? So yun. Yun ang pangalan ng Diyos. So sa biyaya ng Diyos, ibinigay sa atin ang kanyang pangalan. In Jesus' name. Amen. 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 In Jesus' name. Amen. So sa sinagoga ni Satanas, hindi nila pinaparangalan ang pangalan ng Diyos na si Jesus. Amen? Tao lang yan, hindi yan Diyos. Ngunit paano ka magkakaroon ng kaligtasan kung i-deny mo ang Jesus? No? So nasa sinagoga sila, ibig sabihin, nasa pananampalataya sila ng isang religion. No? Una natin na dapat makita yung deception ni Satan. Pangalawa, itong sinagoga ni Satanas, dominion of Satan. Amen? Pangatlo, in 2 Corinthians chapter 11 verse 14 to 15. And no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light. It is not surprising then if his servants also masquerade as servants of righteousness. Their end will be
what their actions deserves. Amen? So sa mga anak ng Diyos, ang templo ng Diyos na establish sa bawat isa sa pamamagitan ni Jesus Christ. Amen? Ito yung winasak ni Kristo. Yung kaharian ni Satanas sa atin. Kung bakit pumarito ang anak ng Diyos ay para wasakin ang gawa ng dyablo. Amen? Hindi siya nagtatag ng religion. Pakiusap. Hindi siya nagtatag ng religion. Kanya-kanyang religion. Akong nauna. Oh, kailan ito na-establish? 1940 pa. Nauna kami, ano pa to? Before Christ pa to. Ang dami nagkiklaim kung sino yung totoo o hindi. Lahat naman ng religion nagkiklaim na sila yung totoo. Oh. Sila yung totoong religion. Ngunit, sa pagpapahayag natin ng salita ng Diyos, walang relihiyon na makakapagligtas sa atin. Kundi ang Kristo lang. Dahil si Jesus, siya yung Kristo natin. Na-establish ang simbahan ng Diyos sa bawat isa, templo ng Diyos, sa pamamagitan ni Jesus Christ. Mananahan ang banal na Espiritu sa iyo sa pamamagitan ni Jesus Christ. Sa pangalan ni Jesus Christ. Kahit anong gawin natin panalangin, Holy Spirit come, Holy Spirit come, hindi yan. In the name of Jesus, I pray for the guidance of the Holy Spirit. Yan ang prayer mo. Kahit gaano mo pa anyayahan yung banal na Espiritu, kung wala ang pangalan ni Jesus Christ, wala. Hindi yan. Kahit sigaw-sigaw ano pa yan. Kung kayong prayer natin, always pray. Request. Lord, I pray. I request the guidance of the Holy Spirit, the fullness of the Holy Spirit para maunawaan ko ang mensahe. Amen? Kung wala ang banal na Espiritu, hindi tayo makakalakad, hindi tayo makakaahon sa mga physical na problema. Amen? Dahil mahina ang ating physical, kailangan palakasin ang ating spiritual. Amen? Kung kaya sa isang simbahan, no, ang pastor ay nakasentro sa sa spiritual na labanan. Tapos, the congregation is nakasentro naman sa labanan ng financial. Sa anong kaparaanan? Sa anong dahilan? For the gospel movement. Iisa lang. Bakit tayo kailangan mayroong magamit? Bakit tayo nag-10%? Bakit tayo nag-offering? For the gospel movement. Amen? Bakit tayo magpapagawa ng simbahan? For the gospel movement. Amen? Templo ng Diyos sa atin, bawat isa, at templo din ng Diyos for physical worship. Pagka mag-isa ka lang, mag-worship ka. Dahil ang templo ng Diyos ay nasa sayo. Ang banal na Espiritu na nanahan sayo. Tapos may schedule tayo ng worship, physical, so nagsasama-sama tayo dito. Amen? Kung wala kang kaligtasan, hindi ka makakarating dito. Pumupunta ka dito dahil ikaw ay iniligtas na ng Diyos. Amen? Noon na dati, no? Unang panahon, no? May Bible, no? Nahihiya tayong magdala ng Biblia. Hanggang ngayon, di ba? Ha? Hanggang ngayon, di ba? Nahihiya tayo magdala ng Biblia, no? So noon, nahihiya. Kasi kakantsawan ka. No?
abot na yun sa langit, Brad. Nalagpas na yun sa kakantsawan kay, no? Pero kung hindi matibay yung pananampalataya mo sa Diyos, nako, hindi mo nabibit-bitin yung Biblia. No? Para ka ng pastor, Brad, kakantsawan ka, no? Pero sa mga anak ng Diyos, yung mga nangantsaw na yan, alam din niya na kailangan niya ng Kristo. Amen? So yung mga nangangantsaw na ganyan, edi isama, Lord, I pray na isa rin yan na magbit-bit ng Biblia someday. No? Para pareho na kayo magsasabi, ganito ako dati. Criticizer. Ngayon, kasama na nila ako. So, ang kaligtasan napakalagang mahiwaga. Misteryo ang kaligtasan. So, kailangan natin ipagpatuloy yung pagpapahayag ng salita ng Diyos. Dahil si Satanas ay nandito sa mundo. Siya yung naghahari. Sino ang naghahari sa mundo? Si Satanas. Amen? Si Satanas. Kung kaya, wawasakin ito ng Diyos. Sa pamagitan ng digmaan, kalamidad, gutom. Sino ang may akda ng kahirapan? Ang Diyos. Hindi si Satanas. No? Gusto ni Satanas maayos yung kingdom niya. Kaya gusto ng mundo, world peace. World peace. Bakit? Sinabi ni Jesus Christ, sa pag malapit na akong dumating, ito mangyayari. Digmaan, gutom. Sino may akda ng kahirapan? Ang Diyos pa rin. Si Satanas, gusto niya maging maayos ang mundo. Ito yung mga simulain ng mundo. World peace, ang tawag to, ma-develop yung inyong bansa. Yun yung mga simulain ng sanlibutan. No? Dahil ang tao, tunay nga na siya ay isang creator. Tulad na ng Diyos ang isang tao. Anong mayroon kakayahan ng Diyos? Omnipotent, God. Nandun yung kapangyarihan niya bilang creator. So ngayon ang tao, dahil tulad na siya ng Diyos, creator na rin ang tao. Okay? Anong titingnan natin ng creation ng tao? Ang Diyos gumawa ng mundo, may mga puno, halaman. Yan ang creation ng Diyos. Ang sarap ang pahangin, no? Natural yung hangin. Ang ginawa ng tao, putulin ng mga puno, lagyan ng mall, lagyan ng aircon, mahangin. Malamig. Bayad. Binigyan tayo ng Diyos ng libre. Libreng lamig, libreng hangin. Nandun ka talaga sa magbabayad ka. Kasi ito yung mundo. Gusto niya pa rin ng aircon. Pinutol niyo yung puno ng mangga. Tapos, naglagay ka ng aircon. Imbis na mahangin na sana sa lilim ng mangga, nandun ka sa bahay mo, no? Nakahiga, napakaliit, no? Doon ka nagpa-aircon, paglabas mo mainit. Imbis doon sa ililim ng mangga, napakalawak, no? Doon ka magduyan-duyan, napakasarap. Ganon yung pagiging tao, creator, tulad ng Diyos. Ang Diyos, create niya ang tao ayon sa wangis ng Diyos. Ang tao nag-create ng robot ayon sa wangis ng tao. Di ba? Kung ano ang karunungan ng tao, ililipat nila dun sa robot. Di ba? Ngayon, darating din ang panahon na maghihimaksik yung robot na laban sa tao. Di ba?
Ang tao kasi laban sa Diyos. Laban sa Diyos. Amen. Ang mga robot na yan, Lalaban sa laban naman sa tao. Iba naman ng cellphone na to, hindi sumusunod. Sira. Di ba? Amen. Oh. Ano ba yung motor na to, hindi sumusunod? Tapon na. Oh, marami. Pagka hindi sumunod yung robot, sira ka. Ganon ka creator ang tao. Okay? Nakuha niyo? Amen. Okay. 2 Corinthians chapter 10 verse 4 to 5. The weapon we fight with are not the weapon of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments. Okay, we demolish arguments. No? And bear pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take capture every thought to make it obedient to Christ. Amen? Amen. So napakalaga yung weapon natin, hindi tulad ng sa mundo. No? Divine power. We have divine power. Nasa pamamagitan lamang ni Jesus Christ. Wala tayong ibang kapangyarihan kundi ang pangalan ni Jesus Christ. Sa pangalan ni Jesus Christ, ang mga anghel kumikilos. Sa pangalan ni Jesus Christ, ang banal na Espiritu kumikilos, mananahan sa iyo. Sa pangalan ni Jesus Christ, you can cast out demons. Sa pangalan ni Jesus Christ, we demolish strongholds. Amen? Amen. We demolish arguments. No? Argumento. Oh. Ano ba yung mga argumento ng mga tao? Kanya-kanyang religion. Diba? Yung lagi may argumento sa mundo natin. Hindi na naayon kay Kristo. Amen? Amen. So, dahil sa misteryo ang kaligtasan, marami ng sabi nga ay teorya ng kasalanan. Okay? So, dahil sa kasalanan, tayo nga ay bumagsak, no? Ang pagiging anak ng Diyos ay hindi nanatili sa tao. Naging anak ng Diablo ang isang tao. So ito lang ang sinasabi ni Jesus Christ patungkol sa kasalanan. Tungkol sa kasalanan. Sapagkat ang patungkol sa kasalanan about judgment, because the prince of the world now stands condemned. No? So ang tawag ito, yung prinsipe ng sanlibutan ito ay hinatulan na. So ngayon, tungkol naman sa kasalanan, dahil hindi tayo sumasampalataya sa Diyos. Hindi tayo sumasampalataya kay Jesus Christ. Mawawala lang yung kasalanan ng isang tao kung ikaw ay sumampalataya kay Jesus. Kung patungkol sa kasalanan ng usapan. No? Sino nagsabi nito? Si Jesus Christ. Tungkol sa kahatulan, sapagkat hindi sila sumasampalataya sa akin. Amen? Yun ang problema ng tao. So, ang misteryo ng kaligtasan, pagka hindi mo alam, lagi mong sasabihin, Lord, ako makasalanan, no? Naitapon mo lang yung isang batya ng tubig, Lord, ako may kasalanan na. No? Nasunog mo lang yung sinaing mo, Lord, makasalanan na ako. No? Nakapagmura ako, Lord, makasalanan na ako. No? Ngunit, yung mga yan ay hindi magandang ugali lang. No? Pero hindi yan yung magdadala sa iyo sa impyerno. Ang kawalang pananampalataya ng tao kay Kristo, yun yung magdadala sa impyerno. No? Matriple kill. Spiritual death, physical death, and eternal death. Puro kamatayan. Amen?
So, sumampalataya tayo kay Jesus na siya yung Kristo. Amen? Let us pray. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa kaligtasan na pinagkaloob mo sa amin. Tunay nga, Panginoon, kung wala ang iyong kapahayagan, hindi namin malalaman ang iyong pagliligtas sa amin. Maraming salamat o Diyos na ito ay inihag mo sa amin sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo at ang kanyang muling pagkabuhay. Maraming salamat o Diyos. Pagpalain ng bawat isa. Ito ay dalangin ko sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Putting